Sasayaw kayo? Ah, sasayaw pala sila. Hindi kasi, sasayaw pala, hindi kakanta. Ano yung sasayawin nila? Ano sasayawin nito? Ah, Ate Hailey. Ate Hailey, nasa si Hailey? Ayun. Sasayaw ba? Hindi. Sasayaw kakanta. Ano yung sasayawin nila? L-O-V-E. May kanta kayo dyan? L-O-V-E daw? L-O-V-E. Ewan ko. O, bigay mo. Genesis akin. Genesis na. Ikaw yung dyan. Ikaw na, mauna ka. Mauna ka. Yung memory verse. Sa'yo yung John 3:16 na rin. Sabay ka. Sabi, hindi. Ephesians ako. John 3:16. Kaya mo yan. Ito ka muna sarap sabi mo. Sir, pwede Genesis lang, sir. Psalms tsaka Ephesians. Ikaw, sir. Good morning everyone. Binabati ko nga pala yung mga kids na galing sa Sunday School at sila po ay magpo-perform sayaw sa ngayong araw. Bago po magsimula nun is bibigyan ko muna silang verses na babanggit nila ngayong araw. Ito pa. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. John 3:16 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Okay. Give a round of applause. Okay. Prepare na sila. Okay na? Okay na kayo? Okay na kids? Okay na? Prepare na. Prepare. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life.
Galing naman nila. Galing rin. Dito rin. Dito. Dali, mahulog ka dyan. Dali. Oh, very good si Rin. Okay, tayo po'y dadako sa ating congregational prayer na pangungunahan po tayo ni Bro Martinico. Tinatawagan ko po siya. Good morning. Hallelujah. Praise God. Pwede ba tayong tumayo lahat? At namnamin natin yung salita ng Panginoon itong maaga. Panginoon, kami ay nagtitipon bilang isang congressional upang magpatuloy sa aming panalangin, sa aming pagtitipon na ito. Kami ay nais magpasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyaya na iyong ibinibigay sa amin. Kami ay lubos na nagpupuri sa iyo, sa iyong kadakilaan at kahanga-hangaan, kabutihan. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang. Kami ay lubos na pagsisisi at tumihiling ng iyong awa at pagpapatawad. Tulungan mo po kami sa maging mas mabuting mga alagad at pagpakumbaba sa iyong harapan. Lord, salamat sa iyo. Din kami sa iyo sa mga biyaya aming natatanggap. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, biyaya at patnubay na patuloy na binigay mo sa amin. Kami ay lubos na nagpasalamat sa iyo sa lahat ng mga pagkakataon na iyon ibinigay sa amin upang makapaglingkod at pagmamahalan, Panginoon. Kami ay nagdarasal para sa aming mga pamilya. Mahalaga sila sa amin at nais naming ipagkatiwala sila sa iyong pangalaga. Gabayan mo sila sa lahat ng kanilang mga gawain at bigyan mo sila ng kalakasan at kaligayahan. Nagdarasal din kami para sa aming mga kapatid sa Panginoon. Naway patuloy mo silang gabayan at patnubayan sa kanilang paglalakbay ng pananampalataya. Bigyan mo sila ng lakas at pag-asa upang patuloy na maging instrumento ng iyong pagmamahal sa mundo, Panginoon. Kami ay humihiling na patawad para sa lahat ng aming mga pagkakamali at kamalian. Tulungan mo kaming maging mas maunawain at mapagpatawad sa aming kapwa. Gabayan mo kami sa paghahanap ng iyong kahatulan at pag-ayos ng aming mga relasyon. Hinihiling din namin ang iyong proteksyon sa aming buhay at sa aming mga mahal sa buhay. Ipanatili mo kaming ligtas mula sa anumang peligro at karamdaman. Panginoon, kami ay nagtitiwala sa iyo na ikaw ang aming tagapagtanggol at tagapagligtas. Panginoon, kami ay humahayo sa iyo ngayon upang ipanalangin ang aming mga pastora at pastor sa kasalukuyan nakaranas ng sakit. Naway pagalingin mo sila at bigyan mo sila ng kalakasan upang malampasan ang anumang hirap at pagsubok na kanilang pinagdadaanan.
ipahayag mo sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-aalaga sa pagpamagitan ng iyong biyaya at pagpapagaling. Hindi namin, Ama, na pagalingin mo ang mga may sakit at bigyan mo sila ng kapayapaan at kasiyahan sa kanilang buhay. Tulungan mo rin sila makahanap ng mga solusyon at mga paraan upang malampasan ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng iyong awa at biyaya. Naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagmamahal. Naway magdala ng maginawaan at pag-asa ang panalangin ito sa mga taong may mga karamdaman at mga problemang kinakaharap nila. Muli kami ay nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Maraming salamat sa iyong kabutihan at sa katapasan. Kami ay patuloy na pagpapasalamat at maglilingkod sa iyong ng buong puso at kaluluwa. Binabalik po namin lahat na papuri at pagsasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabing, Amen. Amen. Hindi ko na makalimutan. I would like to welcome also the Russell's family. Hello, ma'am, sir. Welcome to Church Sandarak again. And ganun din po, let's continue to extend our prayer to Brother Russell sa kanyang anak. Ngayon nasa hospital pa siguro. Release the blessings of healing be upon sa life ng anak ni Brother Russell sa oras na ito. In Jesus' name. So I would like to call on Pastora Teresa Chensa to introduce our speaker for today. Thank you, brother. Welcome, brother, Sir Levi, Russell, and the Russell family, the assistant and the head academic of GCBI Philippines, Great Commission Bible Institute in Cubay, sir. Thank you for having you, the family. Mrs. Kristen Russell is speaking to the radio about Count Your Blessing, and that is in the radio station somewhere in Yes FM. And Sir Russell is the academic head, the CEO, and the director of the GCBI here in Malay. And Sir Levi Russell is the associate of Dr. Randolph Smith from GCBI, California and Florida. And thank you so much. They were the Bible School of Brother GP. Brother GP, hey, may estudyante po tayo doon sa kanila. So thank you for your visit here. So maybe sometime later, some other time, we will give you time just to promote GCBI, a Great Bible Commission Institute here. So today, my humble task this morning is to introduce our, not just a speaker, our family, kapamilya, and our kapuso as well, ang ating kapatid sa Panginoon. Kapatid siya ni Attorney Noli Sudusta. Sa totoo lang, si Attorney Noli Sudusta ang nakatask na mag-preach this Sunday. Kaya lang, God is always God, na yung sinasabi natin, kahit anong mangyari sa mga preacher, the word of God cannot be in chain. So laging may tatayo at may tatayo. Hindi siya substitute. He was called to be here, and this is not an accident. Kaya yung sinabi niya, sabihin mo lang, ma'am, kapatid ni Attorney Sudusta. But sir, I will tell you, we have to identify you as who you are, as God called you to be His kingdom and a vessel of honor to declare His glory today. And this is not a substitution. This is your time for us here today, and nothing accident in the presence of the Lord. So dinadagdagan ko lang ang kanyang identity. Siyang bigla siyang napasulat nung sinabi ko, sir, kunin ko yung ano mo, yung paano kita i-introduce.
O, sabi niya, kapatid siya ni Attorney Noli Sodusta, siya ay pang-tatlo sa 6 na puro lalaki na magkakapatid. O, tamo mga mighty men of God. Siya ay isang dating seaman. Ayan. Kaya may pag-asa yung mga seaman talaga. Nagtapos sa Bible School. At ngayon ay ginagamit ng Panginoon para ibahagi ang kabutihan ng Panginoon. At He is standing in front of us this morning to speak the Word of God. And today, it's an honor and a privilege to welcome here in the Church on the Rock, Sir Stephen L. Sodosta. Good morning. Hallelujah. Maganda pag malakas yung sounds natin. Kailangan marinig ng lahat na masamang espiritu na talagang, hindi dito ha. Siyempre, paikot-ikot din yung mga masamang espiritu eh. Na buhay ang mga anak ng Panginoon. Amen. Excited ba kayo? 10:30 na. Hanggang anong oras tayo? 12. Iksiin ko lang siguro yung message ko para makapag-pray tayo sa may mga nangangailangan ng prayer. Hallelujah. Let's pray. Father God, in the name of Jesus, I pray that this word that you want me to share will bring us edification, enlightenment of the truth, and we will hold on to the sincerity and integrity of Lord Jesus, our Savior and King. Amen. Ang gusto kong i-share sa inyo ay ang tungkol sa authority natin na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ang ginagawa ng kalaban natin na dapat natin alam natin ang ginagawa ng demonyo. Nabasa ko dyan kanina, gates of Hades will not overcome it. The gates of hell cannot prevail. Sinabi mo lang ang pangalan ni Jesus, nagalinog ito sa impyerno. Ano yan? Lindol? Lumilindol sa kaharian ng impyerno. Actually, nagkaroon ako ng dream na ganyan eh. Na merong isang taga doon sa impyerno na dinala niya ako doon. So, nang nalakad na ako doon, maraming wala akong nakita na yung sinasabi na dagat-dagatang apoy. Marami rin kasing part yung impyerno eh. Malaki yung impyerno. Yung nakita ko, maraming mga silda na maraming nakakulong. At bawat transfer ko sa isang lugar, naglalakad ako, painit na painit ang naramdaman ko. So bigla akong napasabi na, ayaw ko dito. Mas mabuti pa doon kay Jesus, hindi ganito kainit. Pagsabi ko ng pangalan ni Jesus, biglang lumindol ang buong kaharian ng impyerno. At sinabi nung tao na yun na nagdala sa akin, wag na wag mong sabihin dito ang pangalan na iyan. Sabi niya. So doon ko na laman, nung nagising na ako, na pangalan lang ni Jesus. Pangalan lang ni Jesus. Lahat na problema natin, kayang sagutin, kayang sulbarin. Pangalan ng Jesus. Buong kaharian ng impyerno, ha? Kaharian na yun. Hindi lang isang anghel ang nakaharap ko na natakot siya. Oo.
Ang kaharian ng impyerno, mas malaki pa sa dito sa nakikita natin sa buong mundo na dito sa taas na nakita natin. So kayang maglindol pag sinabi niyo ang pangalan ni Jesus. So do you think meron pa bang problema kayo na hindi kayang sulbarin ng Panginoon na ating sinasamba? Wala. Sabi ko, iksian ko, pero parang nag-i-introduction pala ako. Alam niyo po, ang teacher ay nag-aaral ng mabuti, tapos kumukuha ng license para maging authorized siya na magturo sa mga estudyante para maging matalino yung mga estudyante. Nag-aaral yung mga teacher para may ituro sa mga anak natin na estudyante. Authority yun. Binibigyan ng government natin na ino-authorize sila, na may lisensya sila na magturo. That is authority. Yung engineer, nag-aaral din niya ng mabuti para magawa yung mga bahay natin at i-design niya na hindi yan masira pag lindol. Meron niyang mga kabilyad dyan na para talaga dyan, para pag naglindol, hindi masira. Yes, standard. Kaya pag substandard, konting lindol, wasak. Kasi hindi mo sunod yung tama eh. Kaya kumukuha tayo ng engineer para maging matibay. Authority yun. Ino-authorize sila na para gawin yan. Yung doktor, ganun din. Nag-aaral din yan. Ang hirap, 8 taon. Para gamutin yung may mga sakit na tao. Ay kung hindi ako doktor, pumunta ka sa akin, sabihin ko lang na ganyan, pwede ba yun? Hindi ako authorized. Wala akong lisensya, hindi ako pwede magpaswerte lang. Diba? Ganon din yung abogado. May license yan para ituro, i-guide tayo kung ano yung mga legal na dapat natin gawin. Kung minsan akala natin tama na yung ginagawa natin, pero pag binasa mo ang layi pala, hindi pala tama. Kaya kailangan mayroong nagtuturo sa atin. Authority yun. Binigyan ng authority, naging license. Ang bawat isa sa atin ay may authority. Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, ang pastor natin ay nag-aral din niya ng mabuti para maging pastor at binigyan siya ng authority para ituro ang salita ng Panginoon. Hindi lang basta na kung ano-ano lang ang i-share. Pero bawat isa sa atin naging Christian tayo, pwede na tayo mag-share. Kasi yung mapuntahan natin, hindi yun mapuntahan ng pastor. So bawat isa sa atin, meron tayong task at gawain na dalhin mo yung mahal mo sa buhay dito sa church. Para meron din silang kasigurahan sa espiritu nila. Alam naman natin kung hindi makatanggap sa Panginoon. Halimbawa hindi ako nakatanggap sa Panginoon. Tapos ikaw nakatanggap, ikaw hindi. Palagi naman tayo nagsasama sa opisina, wala ka namang sinasabi tungkol sa akin sa Panginoon. Pag namatay ako, hindi ko natanggap ang Panginoon, sana pupunta ako. Oh. Ay, kaninong gawain yun? Ay, kasama kita palagi. Pag kumain, pananghalian o ano, nagkikwentuhan tayo. Hindi mo naman sinabi sa akin ang kabutihan ng Panginoon. Pinabayaan mo na, hindi ko natanggap. So, bawat isa sa atin ay merong task. Sabi ko nga noon, ang bawat isa lang sa atin maka-invite na isang tao sa isang taon. Next year, times 2 na tayo dito. Isang tao lang Ay, yung iba nga kaya mag-invite ng 5 .
Oh. Lahat ba na members ng pamilya ninyo nasabihan nyo na tungkol sa Panginoon? Kung hindi sila naniwala, hindi mo kasalanan yun. Ang importante, nasabi mo ang kabutihan ng Panginoon sa bawat isa. Lalo na sa relatives mo. Hindi mo kalaban yung brother-in-law mo, hindi mo kalaban yung kapatid mo. Kapatid pa kasi kung minsan, kalaban mo. Mother-in-law mo, kalaban mo. Father-in-law mo, kalaban mo. Sila ang dapat unahin mo. Nadalhin sa Panginoon. Bakit umiyak ako? Na naginip din akong maraming tao napunta sa impyerno. At alam nila, nung humarap sila sa Panginoon, alam na nila kung saan sila pupunta. So bago basahin yung pangalan nila doon sa dulo, kasi nakapila na yung mga namatay sa earth eh. Doon yung nagbabasa ng pangalan. Pag hindi ang pangalan mo nakita ron sa libro ng buhay, iba na ang daanan mo. So dito pa lang habang nagpipila bago dumating doon sa nagbabasa ng pangalan nila, umiiyak sila ng husto. Kasi alam nilang wala ang pangalan nila doon. So ayaw kong mangyari sa relatives natin yan, sa buhay natin. Biro mo pag nawala sila, tapos dito sila naglalakad papunta doon. Naalaala nila, hindi pa naman ako sinabihan ng kasama ko yun. Alam ko, Christian yun eh. Ha? Naka-online tayo, tapos paiyak-iyak na ako dito. Yan ang gawain ng tunay na Kristiyano. Sumula ngayon, bawat isa sa atin ay may task tayo na gamitin natin yung authority na yan. May authority tayo na i-reach out ang kasama natin sa mga trabaho natin. Especially yung sinasabi ko na kapatid natin, parents ng asawa mo, kahit kapatid din ng asawa mo. Kapatid ng asawa ko, hindi lahat Christian, pero ni-reach out ko na. Pinatanggap ko na sa Panginoon. Yung tatay ng asawa ko, dating assistant na mediko eh. Alam mo yung mediko? Nagpapalabas ng kahoy sa mga katawan ng tao. Pag ganon-ganon, lalabas ang kahoy. Hindi yun nakatatawa, pero totoo yan. Pero sino ang tumulong na gumaling yung tao? Akala nila si Jesus, pero hindi. Hindi yun. Ang kasiguruhan na magpagaling, na pupunta tayo sa langit, ay kay Jesus lang. Pag pinagaling tayo ng ibang espiritu na hindi galing kay Jesus, pwede rin tayong gumaling. Pero, baka doon tayo sa hadis. Yan. So, winawarningan na hindi natin dapat gawin yan. Dapat sa Panginoon, Jesus lang. Kay Jesus lang. Ay, doon pala yung kapatid ko. Hallelujah! Are you excited? Patuloy pa tayo. Mark 16:15. Ano sabi dito? Go into all the world and preach the good news to all creation.
1 Peter 5:8. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom to devour. Grabe. John 10:10, the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Meron bang tip na nagpapaalam? Sabihin ko, mamaya pupunta ako sa bahay mo. Kukunin ko yung tangki ng gasol mo. Mahal ngayon yan, 1,000. Pagpapaalam ako sa'yo, siyempre babantayin mo ako. Do you think magpapaalam pa ang kalaban natin na demonyo? Hindi. Trap ang gagawin niya, hindi mo alam kung anong oras o anong araw. Kaya magbibigay ng trap. Hindi ka handa. Bigla ka na lang, wala, hindi ka handa eh. Meron na tayong isda. Yan. Yan. Bigyan natin ng magandang implo. Ganito ang gusto ng kalaban sa atin. Yan, yung bilog na yan na TV, aquarium, kunyari, may isda. Nilagyan ng pagkain doon sa may pink, yan. Nilagyan ng pagkain para kakain yung isda. So, gustong-gusto ng isda, kain siya ng kain. Ngayon, nilagyan ng harang. Nilagyan ng harang dyan yung isda, at saka doon sa kabila, nilagyan pagkain. Dito sa may isda, nilagyan din ng pagkain. So ngayon, kumakain yung isda dito sa part na walang harang, kasi may pagkain din binibigay. Ngayon, hindi na binibigyan ng pagkain ng isda dito sa part niya, doon na lang sa kabila. So nung una, yung isda, kasi nakita na may pagkain doon, pupunta siya. Pero bawat punta niya doon sa kabila, hindi siya makapunta, may harang na glass. Alam mo, glass. May glass dyan, pero nakikita mo sa kabila na may pagkain kasi glass lang eh. So ngayon, ang nakita ng isda na bawat punta niya, bumubangga yung ulo niya, aray, balik siya. Tapos may pagkain doon eh. Pagpunta niya, hindi ako makapunta. Masakit eh. So ngayon, kinuha yung glass. Tanggalin natin uli yung glass. Meron ka dyan? Yung walang harang sa gitna. Tinanggal yung harang sa gitna, hindi na pumupunta yung isda. Sa isip ng isda, bakit pupunta pa ako doon? Ay, babangga lang yung ulo ko. Yan ang gusto ng dyablo na isipin natin. Kung minsan nanalangin tayo at hindi kaagad nasagot ng Panginoon, so hindi na tayo manalangin uli. Hindi naman sinasagot. Ayaw ng Panginoon yan. So ganyan ang gusto ng kalaban natin. Magkaroon tayo ng paniniwala na para kahit nakita natin na meron doong pagkain, nakita natin biyaya ng Panginoon yon, hindi na rin tayo nag-try. Hindi yan, nasubukan ko na yan dati. So hindi mo talaga ma-receive yung biyaya na para sa'yo. Kasi meron ka ng, wala yan, sinubok. Hindi talaga. Yan. Alam niyo po na ang Panginoon ay kinreate tayo, we are born to win. Kinreate tayo ng Panginoon na winner tayo. Pero kinukondisyon ng kalaban natin na dyablo ang isip natin na he conditioned to lose our vision. Kinukondisyon tayo na hindi natin makita yung mga kabutihan na binibigay ng Panginoon. We are born to succeed. Pero kinukondisyon ng kalaban natin na stagnant lang. Stagnant tayo. Okay lang, dito na ako. Okay naman ako dito eh. Tama na lang to. Tama lang tong blessing ko eh. Okay naman, may kain lang ako naman eh. So stagnant yun. Hindi ka nagpe-pray ng mas more na blessing kasi nasa stagnant
Paniniwala mo, doon lang eh. Hindi ka na kahit na i-invite mo yung lahat na friends mo, hindi na eh. Okay na, ako lang muna dito. Dito lang, okay na to eh. So, hindi yan ang gusto ng Panginoon. We are born to work, to do the work for the glory of God. Pero kinukondisyon tayo ng kaaway natin na mawala yung faith natin. We are destined to become a warrior. Warrior tayo. Oh. Pero kinukondisyon tayo ng kaaway natin na maging warrior. Hindi warrior, warrior. parang pakinggan mo pareho. Oo. So ano na ang mangyari kung warrior ka na? Ha? Alam mo niyo po na maraming tao ngayon nalililimit nila ang pagiging Kristiyano nila. Yes. Alam niyo po kung bakit? Mahirap kasi maging Kristiyano eh. Meron kasi akong alagong lemong manok eh. Ay nananalo pa naman palagi yun. Wala akong sinasabi na meron tayo dito niyan. Diba? Mahirap maging Kristiyano kasi pag Sabado o Biyernes ng hapon, meron kami nung pinupuntahan na pan eh. Alam mo naman, masarap magpalamig-lamig. lalo na dito sa Boracay, bumalik na yung kan eh. Oo. Pero kung gusto mo talaga uminom, doon lang sa bahay mo, walang nakakita. Pero kung doon ka sa... Di ba? Hindi ka gustuhan ng Panginoon yan. Yes. Oo. Tapos uuwi na tayo. Yung papunta doon at pabalik dito, sa atin na lahat yung daanan. Pag-uwi natin. Ha? Meron akong nakasabay niyan. Nagdadrive ako. Hindi ako maka-overtake. Sa kanya lahat yung daanan. So ayaw ng Panginoon na maging ganyan tayo. Amen? Alam niyo po, na ganito, merong nangyayari na ganito sa Christian. Pag naramdaman natin na kailangan ang Panginoon, pumupunta tayo sa simbahan. Kailangan natin ng Panginoon. Pumapasok tayo. Buksan natin yung pinto, papasok tayo. Ngayon, pag may naalala tayo na mas maganda doon sa labas, lalabas muna tayo. Buksan natin yung pinto, lalabas tayo. Pag kailangan na naman natin ng Panginoon, parang may naramdaman kang, kailangan mo talaga yun, papasok ka na naman. Ay, may naalaala ako, may malaki pala kaming transaction doon ah. Lalabas muna ako. Buksan mo naman ito, lalabas ka. Pag ginagawa natin palagi yan, darating ang panahon, ayaw pa naman ng kalaban natin na pumasok ulit tayo sa presensya ng Panginoon. Pag lumabas ka, sigurado, tatalian ka na ng demonyo. Ipapadlak pa niya yan. Di ka talaga mapalis. Ayaw talaga ng demonyo na ma-receive mo ang blessing, prosperity,
long life, good health. So kung labas-pasok ka, pag labas mo one time, hindi ka na makabalik. Tatalian ka niya. Ngayon, pag under ka na sa tali niya, hindi mo nga na alam kung ano gagawin mo. Nakatali ka na. Pero pag dumating sa punto na ganito ang mangyari, dapat alalahanin natin uli kung paano natin tinanggap si Jesus sa buhay natin. At humingi uli tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Lumuhod tayo sa Panginoon at manghingi ng kapatawaran. Alam niyo po na ang buhay ng Panginoon, ang buhay niya, ang dugo ni Jesus at ang mga sugat, latay sa katawan ay binayaran lahat ni Jesus. Ibibigay uli ni Jesus sa iyo ang susi pag sinurrender mo uli ang buhay mo. At mabubuksan mo ang tali ng kalaban sa ating buhay. Mawawala uli yun. Makawala ka uli sa trap ng kaaway natin. At pag nangyari yun sa buhay natin, talagang dapat maging seryoso na tayo sa relation natin, sa ating faith, sa ating pagsamba sa tunay at buhay na Panginoon. Dahil ang Panginoon, pinako ang dalawang kamay niya at ang dugo na umagay sa kamay niya ay binayaran ang lahat na kasalanan na ginawa ng iyong kamay. Kahit ano man yon. Pinako din ang paa ng Panginoon at ang dugo na umagay doon sa paa niya ay ganun din hunugasan ang ating paa. At kung saan man tayo dinala ng paa natin, na hindi yun kaaya-aya sa tingin ng Panginoon, ay huhugasan na tayo ang ating mga paa. Lahat na kasalanan na kung saan tayo dinala ng paa natin, ay babayaran yun ng Panginoon. At ang tinik na nilagay sa ulo ng Panginoon at nasugat ang kanyang ulo at umagay ang dugo sa kanyang ulo, ay binayaran din ni Jesus pamagitan ng dugo na yon. Ang lahat na iniisip natin na hindi natin mapatawad na kasalanan sa mga ibang tao. So pinatawad talaga tayo ng Panginoon. At ang sugat na tinusok dito sa puso ni Jesus at ang umagay na dugo ay hinugasan po lahat. Ang lahat na hindi maganda na sa puso natin, hinugasan niya ng Panginoon. So, dapat wala na tayong hindi mapatawad dahil pinatawad na ng Panginoon yan, binayaran na lahat. Ang puso natin, ang isip natin, ang kamay at ang paa, lahat ay nilinis na yan ng ating Panginoon. Buhay ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Dapat to naisipin natin na
Jesus is the only one who has words of eternal life. Isipin natin na Jesus is the only one who can give you Holy Spirit. Jesus is the only one who can illuminate your heart. Jesus is the only one who can bring you hope, life, joy, and peace. He is the only one who can justify, forgive, and save you. Amen. Hallelujah. Kung may gusto pong magpanalangin, meron pong mga karamdaman kayo. Gusto ko pong idalo kayo sa panalangin. Kung meron pa, wag po kayong mahiya. Pumunta po kayo dito sa harapan and gusto ko pong mag-pray sa inyo. Hallelujah. Yes, Lord. Ano imo, ma? Ano imong? Okay. Imo, ma? Oh, salamat. Ikaw, ma. Ikaw. Ikaw, magpapapray ka. Ano mo imo na pray? Thank you, Lord. Ikaw. Hallelujah. Hallelujah, Father God, in the name of Jesus. Dinadalangin ko po sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ana, Lord God. Yes, with cancer, in the name of Jesus, I speak blessing. I speak healing in the name of Jesus. He will receive healing right now in the name of Jesus. I declare healing in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Father God, right now, I command you, bring healing right now in the name of Jesus. Healing takes place in the name of Jesus. Hallelujah, healing takes place in the name of Jesus right now. Receive it, receive it, receive it. I declare, we receive it in the name of Jesus. Hallelujah, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Naman, Lord, positive na Lord, anang kinapagkal, makaroon, hallelujah, kasalang dapat naman, the complete healing she will receive it right now. I declare complete healing in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Complete healing. Sickness, healing takes place right now. Hallelujah. Makaroon, mapaton lang. Hallelujah. I declare healing. Yerelahaya sikirelekis. Yerelahaya
to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Let's declare there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Let's declare there is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, to break every chain, to break every chain. There is power, there is power in the name of Jesus, oh Lord. There is power
Okay. Para tayong seryoso Tayo po tayong lahat. Let us worship the Lord. Alam ko lahat tayo may pangangailangan. Kaya hindi lang natin masabi. Sa Diyos lang natin sabihin. Doon tayo lalapit. Lumapit kanina. Nakatanggap muna ng pagpapala. Ako rin nakatanggap ng pagpapala. Pagpapala ng kagalingan. Pagpapala ng kalayaan. Mula sa kadina, kanikala ng sakit, problema, anxiety, stress. Let us offer our life to God today. Let us submit our mind to God. Because sometimes our mind manipulate kung ano nangyayari sa atin. Ang ating mind nagdidikta kung ano ang mangyari sa buhay natin. But now, ask God to release you from the mindset ng hindi maniniwala sa Diyos. Mindset na hindi sinasabitan sa Diyos. Father, we thank you, Lord, today. We honor you. And every knee shall bow. And every tongue confess that you are the Lord of Lords and the King of Kings. And in your name there is power. In the name of Jesus, there is power. In the name of Jesus, there is power. Come on. In the name of Jesus. Break every chain, to break every chain. Come on, Lord. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. If we confess our mouth that Jesus is God, Jesus is Lord, we receive healing, we receive deliverance, we receive blessing. Hallelujah! Hallelujah! Now, it is in your mouth. If you confess the Lord, I receive it by faith in the name of Jesus. Receive it. You now confess in your mouth. I-declare sa iyong mga bibig anong kailangan mo ngayon sa Diyos. Sabihin mo sa Lord, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, I receive healing, I receive the fullness of the Holy Spirit, receive deliverance, right now receive in Jesus' name, receive healing, receive peace, receive joy, receive gladness. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
There is power, Lord, in your name. And in your name, O Lord, we receive blessing upon blessing. Oh Lord, hallelujah. You set us free. And we are free indeed. We are free indeed to declare praises unto your name. Hallelujah. Jesus, Jesus, the name above all names. And every knee shall bow, every sickness, every disease, every infirmities, in Jesus' name, bow down at the feet of Jesus. Hallelujah. Wala kang karapatan manatili sa anak ng Diyos. Lord, thank you today as we depart this other, Lord. As we depart this place, alam namin kung ano amin gagawin. Alam namin kung ano ang amin sasambitin. Alam namin kung sino ang tatawagin namin. Alam namin na kasama namin kayo. At ang iyong salita ay nagsasabi, every knee shall bow and every tongue shall confess that you are Jesus. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah! Yes, Lord. Oh, Ramashekatara Ramanamarayate. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, thank you sa lahat ng pagpapala. Thank you kay Brother Steve. Pinadala mo, hindi lang aksidente, but this is appointed day, appointed time. The right message. Thank you, Lord. Bless every one of us, Lord, as we depart this other, so that we will continue to serve you, Lord. Give us strength, give us good health. Give us finances, Lord, para makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Thank you, Lord. Bless this church, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you all.